Magandang balita po ito, mga kababayan po natin. President Duterte ay posibleng magkaroon ng interim release sa Australia lamang. So magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan. Bibigyan ng ating personal na opinion, mga kababayan po natin. Sa isang interview, nung tinanong po si VP Sara kung kasama po ba sa kanyang pagpunta sa Australia ay itong para po sa interim release ni President Duterte o talaga bang tinatarget itong Australia. Pero sabi ni VP Sara nga, hindi po para sa interim release ni Tatay Digong sa Australia yung kanyang pinunta, kundi para magsalita, magbigay ng address, no? Para mensahe para sa mga kababayan nating OFW na nandyan sa Australia, and of course yung rally na inorganize ng Hakbang na Maisog Australia para po sa agarang pag-uwi ni Tatay Digong o panawagan na pauwiin si Tatay Digong. Nakakalungkot kasi, mga kababayan natin, mismo po ang gobyerno natin at itong si Bongbong Marcos mismo ang lumalabas ayon doon sa findings or nalaman ng legal counsel ni Tatay Digong na si Atty. Kaufman. Ang gobyerno mismo natin, si Bongbong Marcos mismo, ang di umano ang pumipigil sa interim release ni President Duterte. Kaya kung magkaroon siya ng interim release ay hindi pwede sa Pilipinas dahil ang pumipigil pala ay ang gobyerno mismo umano ni Marcos Jr. Alam nyo, mga kababayan po natin, ngayon lang po tayo makaka-experience na ang isang Pilipino ay pinadala sa ibang bansa, bibigyan na ng interim release, hindi kumukontra ang mga prosecution sa ICC, pero mismo ang kanyang gobyerno ay ang hindi tatanggap. So, ganyan po ka-scammer, sabi nga ni VP Sara, ganyan ka-bodol, itong si Marcos Jr., na noon paulit-ulit niya na hindi makikialam sa ICC, hindi papayag na makikipag-cooperate tayo sa ICC. Pero grabe, no? Siya yung nagpakulong kay President Duterte sa dahig, pero interim release ay hinaharang pa. So, itong good news, dahil kung Australia lang ang magiging interim release ni President Duterte, ay magiging pabor po ito para sa Australia, para sa akin. Bakit? Ito, tingnan nyo. Yung dahig po ay naging pansamantalang naging tourist destination sa more than 100 days para sa mga kababayan nating OFW. Inamin mismo yan, no, ng mga Dutch na nakatira doon malapit sa detention facility or mismo sa The Netherlands, no, nagumanda yung kanilang turismo, particularly po sa mga Pilipino o kahit mga international media pupunta sa dahig para lang bisitahin, kamustahin, no, si President Duterte. So, ganun din ang palagay ko na mangyayari po dito po sa Australia. No, sigurado, lalo na po yung mga, malapit lang po yan sa Pilipinas, no? Border lang po natin yan, malapit lang po yan sa atin, mga kababayan, malapit yan sa Indonesia, no? At dyan sa West Philippines Sea, malapit lang po yan, no? So, talagang malaking ito sa kanila, may malaking impact ito para sa kanilang turista. Dahil sigurado, no, talagang maraming pupunta doon, lalo na kung malaya po si President Duterte na makikipag-usap sa media, malaya po si President Duterte na makakapagsalita sa isang programa. So siguro, bawal banggitin yung kaso sa ICC, bawal siguro magsalita against sa ICC, pero kung mag-address ka lang, mangamusta sa mga Pilipino, kung hindi bawal, talagang pupuntahan si President Duterte ng mga Pilipino. O kahit hindi pa siya magsalita, sa totoo lang, mga kabayan natin, kahit hindi magsalita si President Duterte, basta't makita lang po siya, kahit mag-ahay lang po siya, talagang dudumugin yan, no, yang Australia na yan, kung sakaling dyan po magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Kaya posible rin na yan po ay inaasikaso rin ni VP Sara. Siguro hindi niya lang sinabi, pero posibleng isa rin ang dahilan, no? At ang Australia po is kakampi naman natin, kakampi ng Pilipinas yan. So wala tayong issue dyan. Ang problema lang itong si Bongbong Marcos, no? Baka gagawa naman ng paraan para pigilan at hindi papayagan na dyan madala si Tatay Digong for interim release. And palagay ko may sarili namang gobyerno itong Australia at hindi naman siguro magpapakontrol, na hindi naman sila siguro magpapautos kay Ngagba, mga kababayan natin. And titingnan natin, kasi sinabi po ni Conte, itong tagapagsalita ng EJK daw, pero mga kaliwa naman pala, no, nanghaharangan daw po nila itong interim release ni President Duterte. At ako, naramdaman ko na, mukhang madali na, no? At least, kung hindi man kasi pwede sa Malaysia,
at least ang release niya is Australia, hindi rin pwede Japan, no? Sabi nila kahapon, no, na yung pagpunta ni Marcos Jr. sa Japan, baka kausapin daw yung Prime Minister para hindi tanggapin daw si President Duterte. Hindi naman ganun yung mga ibang bansa, no, para maging sunod-sunuran lang ay Marcos Jr. Siguro yung pinuntahan ni Teves kasi talagang mukhang pera daw yung mga official dyan. Pwede nadala po sila sa pera. Sinuko nila si Teves. Pero itong ibang bansa kagaya ng Australia, hindi ako maniniwala na kayang utusan yan at impluensyahan ni Marcos Jr. Lalong-lalo na po mga kababayan po natin kung sila mismo ang mag-o-offer na willing po sila na tanggapin itong si President Duterte. Hopefully, dyan po dalhin si President Duterte, mga kababayan po natin. At sila rin yung makikinabang kung dyan po ma-assign si President Duterte. And sigurado, marami po, ngayon pa lang siguro, no, kung talagang i-confirm yan, na dyan ma-assign si President Duterte, baka bago ma-release si President Duterte o bago siya makarating dyan, a day before, baka babaha na po ng mga Pilipino na handang mag-welcome, no, magsalubong kay President Duterte kung sakali po na matutuloy na yung kanyang interim release. Siyempre, positive po tayo. And nakakalungkot lang, kagaya ng mga in-announce ni Mayor Basti, Congressman Pulong, VP Sara, patungkol po sa kalagayan ni President Duterte, na talagang kailangan niya na po magkaroon ng interim release para sa agarang pag-recover po ng kanyang katawan. Tandaan natin, pumapayat po si President Duterte, sabi nga, payat kung payat talaga yung pag-uusapan. At may nabanggit pa nga po si Ma'am Hanilit na umihina at yun nga, stress, no? Siyempre, pagkaing Pilipino, ang gamot niya ay hindi talaga naibigay ang kanyang tamang gamot, tamang maintenance. So, nakakalungkot, pero yun nga po yung nangyayari. So, itong interim release ni President Duterte, napaka-importante para po sa kanyang fast recovery. Lalong-lalo na sa mga binanggit ng kanyang anak. Siguro, hindi lang nila masabi directly kung gaano naka-worse yung sitwasyon ni President Duterte, kaya kinakailangan na po siya maipalabas dyan sa detention facility. Pero palagay ko, no, kailangan na talaga ni Tatay Digong para naman po makarecover ang kanyang katawan. So, hindi lang stress na nandyan siya sa loob, kundi iniisip niya rin yung kalagayan po ng mga Pilipino, lalo na ngayon sa gera, itong talamak na naman ng krimen, droga, talamak na corruption, and dagdag pa itong impeachment trial against kay Vice President Sara. At siguro kung pwede lang sabihin ni Tatay Digong na mag-resign ka na lang, VP Sara, huwag ka na tumakbo for 2028, baka sinabi na siguro yan ni Tatay Digong, no, dahil gusto niyong proteksyonan itong si Vice President Sara against po dito sa mga bangag na ito, no, na namumuno sa ating bansa. And God is good. Tayo po ay naniniwala na mag-grant po itong interim release si Tatay Digong. And excited din po tayo, no, na siya po ay magkaroon ng interim release, hindi man sa Pilipinas, at least sa Australia, no, mga kababayan natin. So, kayo po, excited din po ba kayo? Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW na nandiyan sa Australia, yung may mga kakayanan na mag-travel, no, and afford nila yung air ticket, no, para pumunta sa Australia and salubungin po si President Duterte sa kanyang pag-uwi. Comment na kayo dyan sa ating comment section. At yun lang po, maraming salamat mga kababayan po natin. Thank you and God bless sa inyong mga pagsusuporta. Paalam.